At si David ang nakaagaw nito sa kanila or nakasakop nito. And later on, it became Jerusalem, famous city of Jerusalem. But before David, mga Jebusites yung naninirahan dito. So that's the walls on our right side. So imagine yung mga fortress noon, ano? Kung ganyan kalalaki. Kung hindi man, mas mababa ng konti dyan. Kaya try to imagine the walls of Jericho, which fell down flat nung taikutan nito ng mga Israelites during the time of Joshua. On the 7th day, 7 times silang umikot. And then, pagkatapos ng pang-pitong ikot, sabay-sabay silang sumigaw. And the wall fell down flat. Tapos wala nang makita talagang ruins. So, Pastor, anong kuli yung wall na yan? This is the wall of Jerusalem. Old city walls of Jerusalem. But this is not the original walls way back in the time of King David, King Solomon. Kasi marami ng mga renovations and restorations na ginawa dito, ano? So much of it, mga kapatid, ay sa time ni King Herod, and then sa Arabs, sa Mamluks. So yan yung situation nitong walls in Jerusalem. Yung kay King Solomon, law na doon sa western wall mamaya. Nasa 50 meters pa ng mula doon sa surface natin. Okay, so this is Damascus area sa Jerusalem. So in front of us you can see the Dome of the Rock, not the Iron Dome. Itong area na to ay community ng mga Arab Israelis. Itong white buses na nasa lubong natin, niyan mga Arab Israeli na bus na naghahatid sa mga Palestinian borders na mga passengers. Sa harap naman natin, madadaanan natin ang famous gate, and this is the most beautiful gate until this time sa lahat ng gates na meron ng old city ng Jerusalem. Ang pangalan niyan ay Damascus Gate. Ayan, Damascus Gate sa right side natin. Yan ang pinakamagandang gate ngayon. And well structured pa yung gate na yan. Okay, sa right side natin, itong bedrock na inyong natatanaw, sa kabila ng mga puno, mayroong gate na bakal. That is Sidikayas cave, and sometimes they call it King Solomon's Cave, kasi nag-quarry dyan si King Solomon ng napakalaking tipak ng mga limestones na ginamit sa foundation ng paggawa ng first temple in